Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the New Filipino time, alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News. Headlines. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Armed Forces of the Philippines dumepensa sa umanay lapses sa Basilan encounter na ikinamatay ng nasa 6 na mga sundalo laban sa Abu Sayyaf Group. Brigada Balita Nationwide. PNP walang planong palawigin pa ang full alert status pagkatapos ng undas. Brigada Balita Nationwide. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, formal na nakapaghain ng mosyon sa house arrest para sa burol ng kanyang apo. Brigada Balita Nationwide. At mga nasawing sundalo pinangalanan na ng AFP, investigasyon iniutos na rin. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid sa inyo ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw po ngayon kabrigada ng Lunes, Nobyembre 3, 2014. 52 days na lamang bago ang Pasko. Dumako na tayo mga kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Idinipensa ngayon ng Armed Forces of the Philippines o ng AFP ang pagkamatay ng 6 na mga sundalo na nakasagupan ng bandidong Abu Sayyaf Group sa may sitio Libog, Sumisip, Basilan kahapon ng umaga. Sa panayam ng Brigada News FM kay AFP PIO Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok,
Binigyan din ito ng wala o manong security lapses sa pagsalakay ng ESG na siyang namonitor naman umano ng nasabing grupo, subalit sobrang dami lamang ang grupo na nakasagupa ng militar na kinabibilangan ni PMA Second Lieutenant John Galima Corpus mula sa may Baknutan, La Union na top 13 ng Siklab Diwa PMA Class 2014. Ay kay Kabunok, posibleng napagplanuhan ng mabuti ng ESG ang kanilang ginawang pag-atake sa tropa ng pamalaan sa nabanggit na lugar. Tiniyak naman ni Kabunok na kagad iuwi sa pamilya ng mga nasawing sundalo ang kanilang mga labi habang inaayos na rin ang ibibigay na parangal at tulong sa mga naiwanang pamilya ng mga ito at pawang galing pa ng Mindanao, lalo na sa Cotabato City at lalawigan ng Sultan Kudarat ang mga nasawing sundalo. Hindi naman lapses, katunayan, monitor ang planong pang-atake nitong mga bandido. Ngunit tawag doon, facts of war, no? Kahit pa man sa pangyayari, nagkataon na sobrang napakarami ang mga kalaban na kanilang nakasagupa sa panahon na yon. At yun ang dahilan kung bakit talagang nalugi sila. Dagdag pa doon yung napakagandang pwesto, talagang pinagplanuhan. Yan po mga kabrigada, si AFP PIO Chief Lieutenant Colonel Harold Kabunok sa panayam ng Brigada News FM National. Sa kaugnay na balita na ipabigay alam na rin ng Armed Forces of the Philippines sa mga pamilya ng nasawing sundalo sa nangyaring sagupaan kahapon sa Sitio Mumpol, Barangay Libog, Sumisip, Basilan. Sa ulat na nakuha ng Brigada News FM mula sa AFP Headquarters, nakilala ang mga nasawing sundalo na sina Second Lieutenant June Corpus na galing ng Union, binata at nagsisilbing breadwinner ng pamilya at miyembro ng PMA Class 2014. Kinilala rin ang iba pang mga nasawi na sina Sergeant Tranquilino Hermo ng New Panay, Aliosan Cotabato, Private First Class Rolando Empera Jr. at Private First Class Freddy Pandoy, kapwa nakatira sa Barangay Dualing, Aliosan, Cotabato. Patay din sa insidente sina Private First Class Rafi Canuto ng Barangay Panaod, Sultan Kudarat at Private First Class Mark Anthony Singson ng Barangay Maluwangan, Pigkawayan, North Cotabato. Ayon kay AFP PIO Chief Lieutenant Colonel Harold Kabunok, kaagad na ibigay ng AFP ang kaukulang benepisyo sa pamilya ng mga nasawi. Ayon pa sa Senador, tila wala umanong isang salita ang kampo ng pangalawang Pangulo dahil matapos niyang tanggapin ang hamong debate. Mistulang umiiwas ito ngayon. Brigada Balita Nationwide. Samantala, sa update pa rin sa nangyaring encounter, pinapaimbestigahan na rin ngayon ng Philippine Army ang naganap na enkwentro kahapon sa may Sumisip, Basilan kung saan 6 na mga sundalong nasawi. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Hernando Erberi, inatasan na nito si 1st Division Commander Brigadier General Gerardo Barrientos na magsumitir ng report kung ano ang nangyari sa Barangay Libog, Sumisip, Basilan. Inihayag pa ni Erberi na hanggang ngayon ay hindi pa kumpleto ang detalye kung bakit nalagasan ng mga tropa na salakayin sila ng mga bandidong Abu Sayyaf Group habang binabantayan nila ang ginagawang Basilan Circumferential Road sa may Barangay Libog. Tiniyak naman ni Erberi ang pagtulong sa mga naulila ng 6 na mga sundalo. Nakipag-ugnayan na rin ang Army sa mga pamilya ng mga nasawi hinggil sa pag-uwi ng mga labi ng mga sundalo. Dahil naman sa operational details ay hindi na rin nagkomento pa ang opisyal sa isinasagawang pursuit operation ng militar laban sa mga bandidong grupo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Kunin naman natin ang pagulat ngayon kaugnay sa nangyaring ambos din dyan sa Albay. Nasa line number 1, Brigada Richard Barba. Ibrigada mo! Brigada! 2 sundalo ang patay sa Sparrow unit o matapos ito ay ma-Sparrow, walang habas na paulanan ng bala sa Purok 5, Barangay Anislag, Daragalbay sa press release na pinalabas ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Perfecto Peña Redondo, Commanding Officer ng naturang batalyon. Alas 7:40 kaninang umaga, sakay ng motorsiklo ang 2 sundalong nakilalang sina PFC Dario Mahawis at PFC Jeron Sambrona ng naturang batalyon habang nagsasagawa ng monitoring patrol sa paligid ng evacuation centers ng Barangay Anislag bilang parte ng kasalukuyang humanitarian assistance ng Philippine Army para sa mga albayano ng tambangan ito ng mga rebelde at pagbabarlin hanggang sa mamatay. Samantala, hindi pa rin pwedeng ibaba ang alert level ng bulkan kahit walang naitalang pagyanig o rockfall event sa naturang bulkan. Ayon kay Ed Laguerta, na nanatiling nasa alert level 3 ngayon dahil na rin sa
geodetics ng tanggapan na patuloy na binabantayan ang halos 30 million cubic meters na magma o lava sa loob ng bulkan. Sa ngayon, tanging 2 milyong cubic meters ang nailalabas ito, kaya delikado pa rin ang kalagayan. Mula rito sa lalawigan ng Albay, Richard D., Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, hanggang ngayong araw na lamang ang ipinatutupad na full alert status ng Philippine National Police kasunod ng 2 araw na paggunita sa undas sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson to the Chief PNP Senior Superintendent Robert Poe, wala nang dahilan pa para palawigin pa ang pagtaas ng seguridad, lalo na generally peaceful naman umano ang selebrasyon ng undas. Inihayag ni Poe, unti-unti na rin umano nilang binabawasan ang puwersa ng mga pulis na idineploy sa iba't ibang mga lugar para bantayan ang mga vital installations gaya ng mga pantalan, terminal, sementeryo at malls. Dahil dito ay maaari nga bukas ay ibaba na rin ng PNP sa normal alert status ang buong bansa. Naniniwala si Po na wala rin silang nakikitang anumang banta o emergency situations na kinakailangan ang mataas na alerto. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Kinumpirma ngayon ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o ng KBP na hindi matuloy ang katakdang one-on-one debate sa pagitan ni na Vice President Jejo Marbinay at Senador Antonio Trillanes IV na una nang itinakda sa Nobyembre 10. Ayon kay KBP President Herman Zibas Banyo, nagkaroon ng conflict in schedule kung kaya't kailangang ipagpaliban ang nasabing political event. Tumanggi naman ang opisyal na ihayag ang detalye sa mga napag-usapan sa pagitan ni Binay at Trillanes, pero kinumpirma nito na magkakaroon ng panibagong round of talks para magkasundo ang dalawang panig. Una nang inihayag ni Trillanes na mayroon lamang hanggang November 22 si Binay para ituloy ang hamon nitong debate. Sa isang pahayag ngayong umaga, kinumpirma ng mambabatas na binigyan niya ng deadline ang pangalawang Pangulo kung bukas pa itong humarap sa kanya para sa one-on-one debate. Brigada Balita Nationwide. Samantala, online petition platform ni Pangulong Aquino tuloy ang konsultasyon. Live report mula sa Palasyo ng Malacanang, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada mo! Brigada Live! Nilinaw ng Malacanang na layo ng pagkakaroon ng online petition platform ng Office of the President na magkaroon ng mas magandang sistema para makakalap ng mga suhestyon si Pangulong Benigno Aquino mula sa mga mamamayan. Ipiniliwanag ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na tatagal ng 2 buwan ang konsultasyon na nagsimula noong Setyembre 13 at matatapos na sa Nobyembre 15 saka sila maglalabas ng mga guidelines sa mga magpapadala ng mensahe sa Pangulo. Ipinagmalaki ni Coloma na isa si Pangulo Aquino sa 5 merong pinakamaraming Facebook fan at followers sa Twitter. Binigyan din pa ni Coloma na matyagang binabasa ng Pangulo ang mga mensahe ng kanyang FB o sa kanyang FB at Twitter account habang periodic naman sila kung magbigay ng report hinggil dito upang matulungan ang Pangulo. Idinagdag pa ni Coloma na mahalaga para sa Pangulo ang marinig at malaman ang saloobin ng kanyang mga boss para sa mas maayos na pamamahala. Samantala sa pagdalo naman ni Pinoy sa inaugurasyon ng expansion ng isang soft drinks company sa Laguna, sinabi ng Pangulo sa ambush interview na malaya naman si Vice President Jejo Marbinay kung gusto nitong umalis sa gabinete matapos itong bumanat sa administrasyon. Wala din anya siyang suhestyon ng Vice President sa mga problema sa bansa sa kanilang mga cabinet meetings, kundi ang kanyang pinakawalang mga banat sa administrasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tayo live din na napapakinggan ngayon dyan sa Brigada News FM sa Cebu, Brigada News FM sa General Santos City, ang ating flagship station. Brigada News FM sa Zamboanga City, Brigada News FM sa Coronadal City, Brigada News FM sa Toledo City sa Cebu, at maging dyan sa Brigada News FM sa Cotabato City. At syempre napapakinggan din po tayo sa Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan, Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, Brigada News FM Cagayan de Oro City, Brigada News FM Calibo Aklan, at Brigada News FM Daet Camarines Norte. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa nating balitang nasyonal, mga kabrigada, umaasa ngayon ang kampo ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo
na pagbibigyan ng Sandigan Bayan ng apela nito na maisailalim sa house arrest upang magkadalo sa burol ng kanyang 13 buwang gulang na apo hanggang mailibing ito. Sa inihaing urgent motion to ex parte na inihain ni Attorney Lorenzo Hector Arroyo sa First Division ng Sandigan Bayan, iginit ni Mrs. Arroyo na nais nito magkasama sa araw-araw ang kanyang apo kahit man lamang sa burol hanggang sa kanyang paglibing. Nakasaad din sa kanyang motion na wala siyang balak na lumabas ng bansa kung kaya't wala o manong dapat ay kabahala ang pamalaan. Nabatid na 9 na araw ang hiniling ni Arroyo para sa kanyang humanitarian reasons. Malala na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay naka-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center mula pa noong 2012 dahil sa kasong plunder kaugnay sa anomalyang paggamit umano ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, yan ang unang bahagi ng ating pagbabalita live nationwide na inihatid sa inyo siyempre ng Power Cells Herbal Capsule at ng Dry Max Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin ang inyong mga kabrigada. Ako si Brigada Joffrey Bong Kagape. At ako naman, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok kabrigada sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At tumutok din sa www.brigada.ph. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time, the New Filipino Time, alas 12:15 na tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Isang araw, isang bata nagpasa ng blank paper sa art teacher niya. Bakit blank ang work mo? Nag-drawing po ako ng baka at damo, ma'am. Nako ha? Wala namang damo dito sa bond paper mo. Ma'am, ubos na po. Kinain na po ng baka. Ay, nako. Nasaan yung baka dito? Ano pa naman ang gagawin ng baka dyan, ma'am? Wala ng damo. Umalis na po. Ay, ay. Okay kayo. Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, nako. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs. Mag-exercise ka kasi. Kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa South Star Drug nationwide. Botica R.R. Chavez Public Market sa Taysan, Batangas. Bachman Pharmacy sa J.C. Wagan Avenue, Chaong, Quezon. JMSA Pharmacy Public Market, Pila, Laguna. At City Drug Valley 2, Parañaque City. Panahon na naman ang tag-ulan. Kabrigada, madulas sa daan. Huwag humarurot sa pagmamaneho nang hindi malagay sa alanganin ang buhay mo. Isang paalala mula sa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority.